Mr. Silent Channel. Please like, share and subscribe. Kabanata 1110 minuto ang nakalipas. Hindi ang mga matatanda o ang mga tauhan sa 1001. Hindi alam ng nursing home kung ano ang ginagawa ni Yefan at nilang tatlo nang pumasok sila. Nabubuhay sila ng sarili nilang buhay dito, tulad ng ginawa nila noong mga unang araw. Bago ilunsad ang operasyong ito ng pag-aresto, tinalakay ng Dragon Soul kung apurahang ilikas ang mga tao mula sa sanatorium na ito, ngunit ang huling conclusion ay hindi ito magagawa. Dahil kapag nagkaroon ng abnormal na sitwasyon, malamang na direktang maglunsad ng pag-atake ang Cartero. Sa oras na iyon, maaaring hindi lamang ito isang nursing home ang apektado. Matapos isaalang-alang ang mga kalamangan at kahinaan, ang mataas na antas ay nagnanais pa ring dumiretso sa Huanglong nang hindi nagsasagawa ng anumang mga hakbang sa paglikas. Ang pagpatay sa Cartero sa lalong madaling panahon ay ang paraan upang mabawasan ang mga pagkalugi. Naglalakad sa isang tatlong palapag na gusali ng opisina ng nursing home, palapit ng palapit ang signal point. Maaaring dahil sa madaling araw, ang mga doktor at empleyado ng maraming nursing home ay hindi pa nakakapasok sa trabaho, at ang mga pinto ng mga opisinang ito ay halos sarado. Boss, buti na lang at walang masyadong tao sa building na ito. Susugod na tayo mamaya. Sa lakas mo, mapatay mo siya sa isang iglap, bulong ni Exi Lin Yuan. Saglit na nag-isip si Yefan, at sinabing, ikaw at ang Dragon King ay nagbabantay sa hilagang bahagi, sa silangan, at sa timog kanlurang sulok. Haharangan ko ito. Kapag pumasok ako sa silid na iyon, huwag kang lumapit, baka maglagay siya ng anumang mga bitag. Hindi dapat, may mga bitag sa ganoong lugar, at hindi niya dapat malaman na nandito kami, Ye Longteng said. Umiling si Yefan, maaaring hindi niya alam ang tungkol sa Pentagon, ngunit maaaring alam na niya ito. Kahit na hindi niya alam na ginawa ko iyon, medyo maghahinala siya. Kailangan nating mag-ingat laban dito. Hindi pa niya nagawa ito dati. Anong mga pag-iingat ang maaaring gawin? Sabi ni Ye Longteng. Mag-ingat sa paglalayag sa 10,000 taon na barko, Dragon King, sa pagkakataong ito dapat kang makinig sa boss, payo ni Exi Lin Yuan. Sumimangot si Ye Longteng. Pakiramdam niya, kung may 3 taong dumaan, at least maasikaso sila. Kung dumaan si Yefan na mag-isa, hindi siya magagaan ng loob. Kahit na mas malakas ang lakas ni Yefan kaysa sa kanya, medyo mag-aalala pa rin si Ye Longteng. Okay. Pagkatapos ay itatago natin ang isa sa bubong at ang isa sa gilid ng gusali. Yefan, maaari kang pumunta sa silid na iyon, sabi ni Ye Longteng. Kinuha ni Yefan ang track ang mobile phone mula kay Exi Lin Yuan, at pagkatapos umakyat sa ikatlong palapag, nakita niyang may silid sa harap niya, kung saan naroon ang postman. Utility room. Kumunot ang noo ni Yefan, ito pala ay isang nakalock na storage room, kadalasan ay isang lugar para sa mga hindi nagamit na mesa, upuan, movable props, at electrical appliances. Lumapit si Yefan at sinubukang damahin ito, ngunit nalaman niyang tila walang tao sa loob. Paano ito? May tatago kaya ng lakas ng Cartero ang kanyang pangunawa. Makatuwirang dahilan na ang karamihan sa mga gumagamit ng kuryente ay walang cultivation base. Sa sandaling ito, narinig ni Yefan ang isang maliit na tunog ng tick tulad ng isang orasan na nagmula sa utility room. Oo, napakaliit nito kaya hindi ito naririnig ng karaniwang tao. Bigla siyang nanginag, nanlaki ang mga mata, at isang nakakatakot na kaisipan ang pumasok sa isip niya. Mga 10 minuto ang nakalipas, sa Cloud Club, isang restaurant na pinalamutian ng elegante. Humigop ng kape si Chu Yunyao, tinatamad na iniunat ang kanyang baywang, at hinaplos ang kanyang pink na leeg. Pagtingin sa napakasarap na almusal sa kanyang harapan, wala siyang ganang kumain. Nakakapagod gumawa ng buong gabing anti-psychic power tools. Kayong mga scientist, ayon sa sinabi ko, magtanim din kayo, kung hindi, hindi kakayanin ng katawan ninyo. Nasa tabi niya si Xiao Ziner, kumagat ng straw, umiinom ng orange juice, may hawak na mobile phone sa kamay, at naglalaro ng xiao-xiao. Inilibot ni Chu Yunyao ang kanyang mga mata sa kanya, paglilinang. Kailangan nating gumugol ng maraming oras sa pagsasaliksik, paano tayo magkakaroon ng oras upang linangin, at kailangan nating intindihin ang isang bagay, mga ilusyon na bagay, na hindi angkop sa aking utak. Aminin mo na hindi ka magaling diba? Let me tell you, Chu Yunyao, mas matalino ka sa akin sa teknolohiya, si Miss Ben ay isang henyo sa cultivation. Kaya huwag mong isipin na hindi ka marunong maglaro ng chess. Hindi ko na ito magagawa kahit saan pa, si Xiao Ziner ay nagtatanggol pa rin sa nangyari kahapon. Hindi man lang nag-abalang pakinggan ni Chu Yunyao ang kanyang sinabi. Dumampot siya ng cherry, tinikman ito, at sinabing, inaantok na talaga ako. Kapag napatay nila ang Cartero, matutulog na ako. Itinaas ni Xiao Ziner ang kanyang ulo at nagtanong, maaari bang talagang maprotektahan ang bagay na ginawa mo laban sa lakas ng pag-iisip ng Cartero? Talagang kapaki-pakinabang ang gayong maliit na earphone. Ang mental powers ay inilabas lahat sa anyo ng brain waves. Ang anti-radio wave earphones ay maaaring makasagabal sa external radio waves.
Bagamat hindi ito maaaring ganap na mablock, ngunit kung ang brainwave ng taong iyon ay nawasak, natural na hindi nito makokontrol ang mga tao ng maayos. Gayunpaman, maaari pa rin itong magdulot ng pananakit ng ulo, pagkahilo at iba pa. Sabi ni Chu Yunyao. Natigilan si Xiao Ziner at tumango, sayang. Kung maaari lang akong pumunta sa eksena para makita, ang mabahong lalaking iyon na may apelyidong Ye, na galit ngayon, ay tiyak na gagawing patis ang kartero. Narito ang isang pagkakataon upang makita kung ano ang hitsura ng lalaking iyon. Sa sandaling ito, nagpadala ng komunikasyon ang isang ahente ng Dragon Soul kay Xiao Ziner. Sir, may babae. Lalaki, si Liu Bingjun, na bodyguard daw ni Director Chu. Hinahanap niya si Director Chu, pwede mo ba siyang papasukin? Napakurap si Xiao Ziner at tinanong si Chu Yunyao, may bodyguard ka ba na nagngangalang Liu Bingjun? Napabuntong hininga si Chu Yunyao, oo, nakipag-date siya sa kanyang kasintahan noon, papasukin siya. Hinayaan ni Xiao Ziner ang ahente, at pagkatapos ay nagtanong na may pagtataka sa mukha, paano magkakaroon ng kasintahan ang isang lalaki? Maaari mong isipin ang tungkol dito. Ayaw nang magsalita pa ni Chu Yunyao. Hindi nagtagal, pumasok si Liu Bingjun, isang matipunong lalaki na may kulot na buhok, nakasuot ng makukulay na damit, lip gloss, at eyeshadow, na nakatali ang puwitan. Oh! Bakit may mga tao sa lahat ng dako, Miss Chu, kailan ka nakakita ng napakaraming bodyguard ng Dragon Soul para protektahan ka? Kahit wala sila, hindi ka matatakot. Medyo nagreklamo si Liu Bingjun, at umupo sa tabi ni Chu Yunyao, nagbuhos siya ng isang baso ng gatas para inumin. Nang makita ang hitsura ni Liu Bingjun, tinakpan ni Xiao Ziner ang kanyang maliit na bibig, pinigilan ang kanyang pagduduwal, tumayo at sinabi, ako. Pupunta ako sa banyo. Beauty, anong ginagawa mo? Si Liu Bingjun ay labis na naagrabyado, kaya ito ay masyadong bastos. Nang tumakbo si Xiao Ziner sa banyo, tinanong ni Liu Bingjun si Chu Yunyao, sino ang kagandahang ito? Si Chu Yunyao ay tamad na magpaliwanag, at nagtanong, bakit ka biglang bumalik at hindi mo ako kinausap? Shen Liangyu. Nasa bakasyon. Hey, gusto nilang maglaro ng ilang araw pa, pero nandito ako para hanapin ka Miss Chu, kumuha si Liu Bingjun ng kutsilyo at baget, hiniwa ang tinapay. Nagtaka si Chu Yunyao, hanapin mo ako. Anong problema? Bakit hindi ka nalang tumawag sa telepono? Hindi ba kailangan mo lang ng pera para makabili ng mga pampaganda o kung anuman? Biglang inangat ni Liu Bingjun ang kanyang ulo, ngumiti ng kakaiba, at sinabing, hindi kita hinahanap. Bakit pumatay? Kabanata 1002 patayin ng 2 ibon gamit ang isang bato. 1002. Halos agad na nanlaki ang magagandang mata ni Chu Yunyao, at pinagpawisan siya ng malamig. Bumagsak lang ang boses ni Liu Bingjun, isang table knife ang direktang ini-swing sa backhand, at ito ay bumulusok sa noo ni Chu Yunyao. Hindi pinangarap ni Chu Yunyao na ang pinagkakatiwalaang bodyguard na palaging nagpoprotekta sa kanya sa buhay at kamatayan ay papatayin siya. Sa pagitan ng kidlat at flint. Isang magaan na araw na nabuo ng apoy ng phoenix ang lumipad palabas mula sa banyo, halos sa harap ng mga mata ni Chu Yunyao, natamba ang dining knife na lumilipad, at natunaw sa 2 piraso. Biglang lumingon si Liu Bingjun at sinabing natigilan, ikaw ang babaeng phoenix. Kahit na siya ay nasa tabi ni Chu Yunyao sa loob ng maraming taon, hindi pa niya nakita ang tunay na mukha ni Xiao Ziner. Hanggang kay Feng Yan, na natuklasan ang nakakatakot na kapangyarihang ito, ay napagtanto niya ito. Sino yung babae? Agad na lumapit si Xiao Ziner kay Liu Bingjun at sinampal ng palad ang dibdib ni Liu Bingjun. Ginamit ni Liu Bingjun ang magic ng Bathing Fire, at isang bola ng Crimson True Energy ang sumalubong sa kanya. Gayunpaman, ang gininto ang apoy ng Phoenix ay parang mga higanteng hayop, nilalamon ang lahat ng pulang-pula na enerhiyang nakakagalit sa isang kagat, at pagkatapos ay sa isang apoy sa kapatagan, direktang sinunog nito ang isa sa mga braso ni Liu Bingjun sa uling para sa pakikipag-usap. Malungkot na sigaw ni Liu Bingjun, hindi makapaniwala na ang kanyang katawan ay nasunog ng napakabilis. Ang malaking agwat sa lakas, kasama ng determinasyon ni Xiao Ziner na pumatay, walang makakapigil sa kanya si Liu Bingjun. Kinurot ni Xiao Ziner ang matipunong leeg ni Liu Bingjun gamit ang isang kilos na parang kawayan, at direktang sinunog ng apoy ng phoenix ang kanyang ulo. Nang bitawan niya ang kanyang kamay, binawian ng buhay si Liu Bingjun at diretsyong bumagsak sa lupa, na umagos ang isang pool ng dugo. Sa pagtingin sa matipunong bangkay ng lalaki na nakahiga sa kanyang harapan, maging ang kanyang katawan ay naputol na, tinakpan ni Chu Yunyao ang kanyang puso, nanginginig ang isang kamay. Ayos ka lang ba? Sinabi ni Xiao Ziner na may malungkot na ekspresyon, huwag kang mag-alala, walang makakapatay sa iyo sa akin dito. Siya. Kontrolado din siya ng postman. Bulong ni Chu Yunyao. Dapat, isa siya sa pinakamadaling tao sa paligid mo na lapitan ka, syempre susubukang lapitan siya ng kartero, sabi ni Xiao Ziner. May nakikitang kalungkutan sa mga mata ni Chu Yunyao. Kahit na mayroon siyang emosyonal na hadlang, ang pagkamatay ni Liu Bingjun ay nagbigay pa rin sa kanya ng mahinang sakit sa puso.
Ilang taon na siya sa akin, bagamat lagi kong sinasabi na hindi ko siya kayang panindigan, at sa tuwing sasabihin kong gusto ko siyang tanggalin. Pero hindi ko talaga naisip iyon. Nanghihinayang sinabi ni Xiao Ziner, paumanhin, tungkulin kong tiyaking ligtas ka, kaya dapat ko siyang patayin kaagad nang walang anumang sakuna. Umiling si Chu Yunyao, hindi ko sinasadyang sisihin ka, tama ang pinili mo. Salamat sa pagligtas sa akin. Hindi, ngunit tila kailangan nating maging mas maingat. Ang paghahanda ng postman ay mas mahusay kaysa sa ating naisip, sabi ni Xiao Ziner. Biglang may naisip si Chu Yunyao, biglang tumayo, kinuha ang telepono, at tiningnan ang oras. Anong mali? Naguguluhang tanong ni Xiao Ziner. Wala pang 24 na oras. Bulong ni Chu Yunyao. Anong ibig mong sabihin? Humihingal na sinabi ni Chu Yunyao, wala pang 24 na oras, ngunit naglunsad na ng pag-atake ang Cartero. Ipinakikita nito na talagang gumawa siya ng mga plano para sa susunod na hakbang, naghihintay lamang ng pagkakataon na ipatupad ito. Siya dapat ay natuklasan na natin ang ating mga kilos. Ang sanatorium na iyon, ang hudyat na iyon, ang lahat ay isang bitag. Nasa panganib si Yefan at ang iba pa. Kasabay nito, ang sanatorium. Ang pinto ng utility room sa ikatlong palapag ng gusali ng opisina. Matapos marinig ni Yefan ang tunog, lumingon siya at tumalon palabas ng gusali halos kaagad, at sumigaw ng sabay, may bomba. Boom! Sumiklab ang apoy mula sa bintana at pintuan ng utility room. Ang nakakabinging tunog ng pagsabog, na sinamahan ng malakas na shockwave ng pagsabog, at hindi mabilang na graba, ay kumalat sa lahat ng direksyon. Gaano man kabila si Yefan, hindi gaanong kumalat ang epekto ng pagsabog. Halos sa sandaling tumalon siya, nilamon ng apoy ng pagsabog si Yefan. Kahit na ginamit ni Yefan yun ang kapangyarihan ng langit at lupa para labanan, ang nag-aapoy na pakiramdam ay nakakaramdam pa rin siya ng labis na hindi komportable. Ang mga bombang inilagay dito ay halatang gawa sa isang kemikal na sangkap na may higit na kapangyarihan kaysa sa mga nakaraang bomba, at sila ay karaniwang inihanda para sa mga sinaunang mandirigmang ito. Nang bumagsak si Yefan sa lupa, lumingon siya sa likod at nalaman na halos sangkatlo ng gusali ng opisina ay sumabog, at kumakalat pa rin ang apoy na parang baliw. Nagulat din sina Ye Longteng at Exi Lin Yuan sa bomba. Buti na lang at hindi sumunod ang dalawa kay Yefan. Kung hindi, sa bilis ng kanilang reaksyon, natatakot ako na hindi sila mamatay o masugatan ng husto. Boss, okay ka lang ba? Kinakabahang tumingin si Exi Lin Yuan kay Yefan upang makita kung siya ay nasugatan. Umiling si Yefan at iniunat ang kanyang kamay upang ipahiwatig na ayos lang siya. Bitag. Bitag talaga. Sumimangot si Ye Longteng at sinabing, maaaring ang tracking device na inilagay ni Robert at ng iba pa sa katawan ng postman ay tinanggal ng Cartero. Sinabi ni Exi Lin Yuan, huwag pansinin ang lahat ng ito sa ngayon, ang alarma ng sunog ay dapat natawagan. Ito ay dapat na isang likidong bomba, at ang apoy ay kumalat ng napakabilis, at kung hindi ito maapula, isang malaking insidente ang magaganap. Mabilis na kinuha ni Yefan ang kanyang mobile phone nang marinig niya ang mga salita ni Exi Lin Yuan. Boss, gusto mo bang tumawag ng pulis? Tanong ni Exi Lin Yuan. Yunyao. Nasa panganib si Yunyao. Tinawag ni Yefan si Chu Yunyao. Kung ang lugar na ito ay isang bitag, kung gayon ang postman ay alam na sila ay darating, at malalaman din na si Chu Yunyao ay magpapapahinga sa kanyang pagbabantay sa sandaling ito. Bagamat hindi siya ng ahas na maging 100% sigurado, naramdaman ni Yefan na gagawa ng hakbang ang Cartero. Sa sandaling ginawa ang tawag, sinagot ito ni Chu Yunyao. Yefan, huwag kang pumunta dyan. Bitag yan. Sigaw ni Chu Yunyao doon. Napakunot ang noo ni Yefan nang marinig niya ang mga salita ng babae, at sinabing, ikaw. Pinatay ka. Matapos marinig ito, nakahinga ng maluwag si Chu Yunyao, at sinabing, natuklasan mo ba na ito ay isang bitag? Tama. Iyon ay isang utility room na puno ng mga bomba, wala talagang tao. Mataimtim na sinabi ni Yefan, kami ay nalinlang, Robert, at ang kanyang mga adjutants. Matagal nang kontrolado ng Cartero. Isip ni. Sinadya ng Cartero ang signal ng pagsubaybay na ito, sa pamamagitan ng mga bibig ng mga tao ng magnesium, ay nagsasabi sa atin, at pagkatapos ay hayaan tayong magmulasa. Ang lambat. Danggay. Patayin ang 2 ibon gamit ang isang bato, pareho sa pamamagitan ng aming mga kamay, para patayin ang isang malaking grupo ng mga tao mula sa Ministry of Defense ng magnesium at ipaghiganti siya, pasasabugan namin muli ang aming mga tao. Inayos na rin ni Chu Yunyao ang konteksto at sinabing, na-control na niya ang aking bodyguard na si Liu Bingjun, na nagpapakitang naghanda siya ng higit pa sa inaakala namin. Siya ito ay isang pagsubok lamang, sisirain mo ba ang access ko at ang lupa ayon sa kanyang kahilingan, at ngayon alam na niya na hindi ka, ay tiyak na gagawa ng higit pang mga aksyon ng direkta. Narinig ni Ye Longteng sa gilid ang mga salitang ito sa pamamagitan ng mobile phone, pinagpapawisan ng malamig, nakasimangot at nagsabi, paano nangyari ito? Lahat tayo ay kinalkula niya. Kung gayon, ano ang susunod kong gagawin?
Bilang Dragon King, si Yelongteng ay hindi kailanman naging ganito kapanindik. Ang kaaway na lumitaw sa pagkakataong ito ay mas mabangis at tuso kaysa sa inaakala niya. Kabanata 1003 gusto ko na makita ako. 1003. Ngayon lahat ng mga pahiwatig ay sira. Ang tanging mayroon ako ay ang DNA ng isang kartero. Ang susi ay hindi sigurado kung ito ay sa kanya. Kahit na ito ay kanyang DNA, walang paraan upang matulungan kaming mahanap kung nasaan ang iba, Exilinyuan Road. Kailangan kong kunin kaagad ang mga tao sa kabisera na tipunin ang lahat ng mahahalagang eksperto, at hindi ko na sila hahayaang magkamali pa. Sabi ni Yelongteng. Huwag. Sinabi ni Exilinyuan, itago ang mga eksperto ng magkasama sa oras na ito. Kung may mali, mangyayari ito ng magkasama. Dapat nating ikalat ang mga eksperto at protektahan sila ng hiwalay, nang sa gayon ay mas mataas ang posibilidad na mapanatili sila. Nagulat si Yelongteng saglit. Sa pag-aakalang totoo nga, kaya dali-dali akong tumawag para magutos. Napabuntong hininga si Exilinyuan at tumingin kay Ye Fan sa tabi niya. Akala niya ay magagalit ng husto si Ye Fan, ngunit hindi niya inaasahan na tahimik si Ye Fan. Si Ye Fan ay tahimik, nakapikit, nag-iisip ng isang tanong. Boss, may idea ka ba? Tanong ni Exilinyuan. Lumingon si Ye Fan at sinabing, Old Exi. Binaliwala ba natin ang isang problema sa simula? Ano? Naguguluhan si Exilinyuan. Ang kartero ay nahuli ng mga Magnus 30 taon na ang nakararaan. Kaya, ang mga Magnus ay minsang nag-isip ng paraan para mahuli siya. Kung iyon ang kaso, bakit hindi muna natin suriin, paano nila nahuli ang kartero? Ano? Bakit kailangan mong guluhin ang sarili mong mga mata? Sabi ni Ye Fan. Lumiwanag ang mga mata ni Exilinyuan, tama. Boss, gisingin mo ang nananaginip. Dapat talagang sundin mo ang linyang ito ng pag-iisip. Bakit? Bakit hindi mo naisip? Isipin mo kanina, bakit ganito ngayon? Ay. Mukhang nanlumo si Exilinyuan, at pinagsisisihan niyang hindi niya ito naisip, kung gayon, magpapadala ako ng mag-iimbestiga ngayon. Sinabi ni Ye Fan, hindi na kailangan, tatawagan ko ang aking asawa at tatanungin ang mga tao mula sa Tianyan upang malaman kung paano nahuli ng mga taga-Magnus ang kartero 30 taon na ang nakakaraan. Si Ye Fan ay tumawag sa telepono at umalis upang bumalik sa Huahai City. Ang Tianyan ay palaging makakahanap ng mga bagay na maaaring matagpuan ng may mahusay na kahusayan, ngunit sa kasamaang palad, walang gaanong impormasyon na natitira mula sa operasyon ng pag-aresto 30 taon na ang nakakaraan, kaya pagkatapos na mahanap ito ay isang malabong sagot lamang. Nang bumalik si Ye Fan sa Cloud Club at sumali sa lahat, natanggap lang ni Su Qingzhou ang balita. Asawa, 30 taon na ang nakalilipas, ang mga taga-Magnesia ay tila nagpakilala ng isang master sa pamamagitan ng Power User Association, ang presidente ng nakaraang henerasyon, si Maxim. Matapos magpunta ang master sa Magnesium, inabot ng wala pang isang araw upang mahanap ang kartero. Ngunit paano mo ito nahanap, sino ang master, at ang file ay wala kahit saan. Umupo si Ye Fan sa hapagkainan, lumunok ng pagkain, at nakinig habang pinupunan ang kanyang enerhiya. Association of Powers. Tama, dahil power user ang kartero na iyon, siguro oras na para humanap ng power user na haharap sa kanya. Sinabi ni Chu Yunyao, ang master na iyon ay hindi kinakailangang isang power user, ipinakilala lamang ito ni Pangulong Maxim. Sayang, si President Maxim ay pinatay ni Skeleton noong nakaraang SciTech Conference, kung hindi, tumawag ka lang at magtanong. Dahil master siya, baka mabubuhay pa siya sa loob ng 30 taon. Malungkot na sabi ni Exilinyuan. Direktang nilagay ni Ye Fan ang isang piraso ng tinapay sa kanyang bibig, ngumunguya ito, humigop ng milk tea, at pagkatapos itong lunukan, tumayo at sinabing, wala na ang matandang presidente, at narito ang kasalukuyang Pangulong Ayer. Aalis ako ngayon at hahanapin ko ito. Ayer, tingnan kung mahahanap niya ang master mula sa taong iyon. Paalis na sana si Ye Fan nang tumunog ang cellphone ni Yelongteng. Nang pakinggan ito ni Yelongteng, ang kanyang mukha ay biglang naging sobrang pangit. 3 pang eksperto na gumawa ng mga barko at eroplano ang pinatay ng mga nakapaligid sa kanila. Nagulat si Xiao Ziner, bakit napakabilis ng takbo? Bakit laging tumpak na nahahanap ng kartero ang target? Kailangan pa bang magtanong? Iniimbestigahan na ng mga taga-Magnesium ang mga eksperto at iskolar sa ating bansa, ngunit hindi pa nila nagawang patayin. Ngayon na. Ang kartero ay may kanilang impormasyon, hanggat siya ay ibinigay sa isang araw, maaari niyang kontrolin ang ilang mga tao. Kahit isang grupo ng mga tao. Hindi ko alam kung ilang time bomb, ang palihim niyang inihanda. Boss, kailangan na nating magmadali. Makipag-ugnayan kay President Ayer, hindi ka na makapaghintay pa. Bawat minuto at bawat segundo, maaaring may mga bagong casualty. Matigas na sabi ni Exilinyuan. Natural, hindi siya kailangan ni Ye Fan na paalalahanan siya, sinimulan na niyang tawagan si Ayer. Dahil ang tunay na pagkakakilanlan ni Ayer ay si Prinsesa Rued Ian, hindi maginhawa para sa napakaraming tao na malaman, lumabas si Ye Fan para kusa na magsalita. Ye Fan, bakit bigla mo na lang akong hinanap?
Matagal-tagal na rin simula nung hindi kita makontak. Masayang sabi ni Ayer matapos matanggap ang tawag. Nakarinig si Yefan ng maraming boses doon at nagtanong, Ayer, busy ka ba ngayon? Nako, palace party, medyo maingay, pupunta ako sa garden sa likod at sasabihin ko sa iyo, sabi ni Ayer. Medyo humihingi ng paumanhin si Yefan, pasensya na, sa tuwing hahanapin kita, parang medyo magulo, at sa pagkakataong ito gusto ko ulit ng tulong mo. Ngumiti si Ayer, okay lang, kaibigan kita, magsabi ka lang ng kahit ano kung may sasabihin ka. Agad na ipinaliwanag ni Yefan ang sitwasyon. Nang marinig ito ni Ayer, bigla siyang napabulalas, 5. Yung Pentagon, ginawa mo. Napabuntong hininga si Yefan, huwag mo nang banggitin, isa na naman itong bitag ng Cartero. Gusto kong malaman, noong si Mark Sinong eksperto ang nahanap ni President Sim at tinulungan ng hukbong Magnus Eo na mahuli ang Cartero, mayroon ka bang mga pahiwatig, Ayer? Well, saglit na tinakpan ni Ayer ang kanyang mukha, at sinabing, 30 years. Dati, hindi pa ako pinanganak. Bagamat ipinasa sa akin ni President Maxim ang posisyon, wala siyang sinabi tungkol sa postman. Medyo nawala si Yefan, ngunit narinig niyang muling sinabi ni Ayer, gayunpaman, bawat henerasyon ng mga presidente, para sa mahahalagang bagay, ay gagawa ng backup na record sa punong tanggapan ng Abilities Association. Sa tingin ko, kung ang Cartero ay 30 taong gulang siya ay napakalupit at kasuklam-suklam noon, kung gayon ang kanyang mga gawain ay dapat itala, maaari akong pumunta sa punong tanggapan upang suriin ka, ngunit ito ay magtatagal, pagkatapos ng lahat, kailangan kong sumugod mula sa bahay. Biglang nagkaroon muli ng pag-asa si Yefan, at pagkatapos itong isaalang-alang, sabi, bueno, hihintayin muna kita sa punong tanggapan ng Power User Association. Sabay-sabay nating suriin, mas magiging mabilis ito. Bukod dito, dahil ang Cartero ay nahuli ng Power User Association noon, tinatayang magkakaroon ito ng sama ng loob. Kung siya kung sa tingin mo ay hindi maganda para sa iyo, tayong dalawa ay magsanib puwersa at mas ligtas kung tutuusin. Naisip ni Yefan na ang pananatili sa Sia Kingdom ay hindi gaanong kapakipakinabang, dahil ang Cartero ay hindi kailanman nakipaglaban ng direkta, at ang kanyang mga kasanayan ay walang silbi. Sa makatuwid, ito ay ang susi para sa kanya upang mahanap ang mga pahiwatig sa lalong madaling panahon at mahanap ang master. Narinig ni Ayer na pupunta rin si Yefan, ngunit laking gulat niya, pupunta ka rin ba? Tapos makikita na ulit kita. Ang galing. Narinig ni Yefan ang napakasayang tono ng prinsesa, at nakaramdam ng kakaibang pakiramdam sa kanyang puso, nag-aalangan. Pagkaraan ng ilang sandali, tinanong niya, gusto mo ba talagang makita ako? Kabanata 104 na Human Touch. 1004. Napagtanto ni Ayer na ang kanyang mga salita ay medyo malabo, at sinabing, hindi. Hindi. O hindi, ako lang. Oh, Terry na dali. Nagtitipon ang punong himpilan, kung hindi ako nagpakita ng personal, malamang na hindi ka rin nila papasukin sa data room. Pupunta ako doon sa lalong madaling panahon. Pagkasabi nun, nagmamadaling ibinaba ni Ayer ang telepono. Hinawakan ni Yefan ang telepono, natigilan saglit, kumurap, at umiling habang nakangiti. Itong si Ayer minsan ay iniisip na napakatalino niya, ngunit minsan ay medyo pipi. Nagagawa ni El ang kanyang sarili sa hindi mabilang na mga particle, kaya kapag siya ay lumabas, hanggat siya ay naghalo sa hangin, maaari siyang lumipad sa kung saan niya gustong pumunta ng halos walang pagtutol. Ang isang short distance na paggalaw, para kay Ayer, ay halos ma-teleport sa isang iglap. Makatuwiran ang bilis ng pagdating niya sa punong tanggapan ng power user ay medyo mabilis, ngunit kung tutuusin, malayo siya, kaya tumagal pa. Matapos humiram si Yefan ng eroplano mula sa militar sa pagkakataong ito, tumalon siya ng direkta sa itaas ng Power User Association, at hindi nag-abala na sumakay sa ferry boat. Halos lahat ng resident staff sa isla ay kilala si Yefan, kaya hindi nila akalain na ito ay isang pagsalakay ng dayuhang kaaway. Nang dumating si Yefan, hindi pa dumarating si Ayer, at hindi siya nagmamadali sa ngayon, dahil dumating siya ng mag-isa, at may isa pa siyang layunin na makita kung ano ang kalagayan ni Feng Xiaowei. Bagamat sinabi niyang marami siyang babae, ngunit talagang hindi ganoon karami ang kanyang bayaw, nadama ni Yefan na kailangan pa niyang maglaan ng oras upang tingnan, para mapanatag si Feng Yaoying. Pagkatapos magtanong sa ilang power user sa isla, natagpuan ni Yefan si Feng Xiaowei sa library ng asosasyon. Si Feng Xiaowei, na nakasuot ng itim na robo at mukhang isang salamangkero, ay lubos na nagulat nang makitang paparating si Yefan. Beer-in-law, bakit ka bigla-bigla? Inilapag ni Feng Xiaowei ang isang libro ng mga espiritual na kakayahan at masayang nagtanong. Nakangiting sabi ni Yefan, kapag nakatagpo ako ng problema, kailangan kong pumunta dito para tingnan ang impormasyon. Darating si President Ayer mamaya. Pupunta muna ako para makita ka. Paano na? Sanay ka pa ba rito? Tumango si Feng Xiaowei, napakabait ng lahat, may mga taong kakaiba, pero inaalagaan nila akong mabuti. Dahil nakakausap din niya ang kanyang mga magulang at kapatid sa bahay dito, hindi masyadong homesick si Feng Xiaowei. Bihirang dumating si Yefan, kaya ibinaba ni Feng Xiaowei ang kanyang mga libro at sinamahan si Yefan sa opisina ng bulwagan ng asosasyon.
Walang sinabi si Ye Fan tungkol sa postman dahil sa takot na mag-alala si Feng Xiaowei sa kaligtasan ng kanyang kapatid. Bro-in-law, punta tayo sa office hall. Ang database ay nasa likod ng hall na iyon. Siguradong pupunta doon si President Ayer kapag naghihintay siya. Pamilyar na si Feng Xiaowei sa lahat ng bagay sa islang ito. Nakangiting tumanggo si Ye Fan, at sinabing, Xiaowei, paano mo pinagkadalubhasaan ang iyong sariling mga kakayahan sa panahong ito? Mayroon ka bang anumang makapangyarihang pandaraya? Ipakita ito sa iyong bayaw. Namula si Feng Xiaowei nang marinig niya ito, napakahiyang napahawak ako sa aking buhok, bro-in-law. Ako. Ang aking psychic powers, pagkatapos ng ilang tagubili ng mga guro, ay unti-unting nahuhubog. Ngunit, medyo walang silbi ngayon, kasalukuyan akong nagsasaliksik kung paano gawing kapaki-pakinabang ang powers na ito, kaya ipapakita ko sa iyo mamaya. Nagtataka si Ye Fan, noong huli kong naramdaman na ang lakas ng pag-iisip ni Feng Xiaowei ay napakalakas, bakit mas walang silbi? Gayunpaman, pagkatapos ng lahat, siya ay hindi isang propesyonal na gumagamit ng kakayahan, at hindi rin siya isang salamangkero. Ang isang karaniwang tao ay nanunood ng kaguluhan at hindi gaanong nagtatanong. Okay lang, ang tagal mo nang nag-aaral, take your time. Ayaw ni Ye Fan na ma-pressure si Feng Xiaowei. Pagdating ko sa lobby ng opisina, nasa front desk pa rin ang babaeng Fuso na si Hanako, at ang matandang lalaki na nagngangalang Roloff. Mabango matanda, alisin mo yang kamay mo. O saksakin kita ng panulat hanggang mamatay. Ang kalbo, kulubot na matandang si Roloff, na umiinom ng vodka hanggang sa mamula ang kanyang ilong, ay nagpapakita ng isang subaw ng dilaw ng ngipin. Inaabot upang samantalahin si Hanako. Kung titignan ang itsura niya, hindi niya alam kung lasing ba siya o gising, at naglalaway ang sulok ng kanyang bibig. May hawak na panulat si Hanako at sinaksak ang braso ng matanda. Sa huli ay hindi na niya kinaya kaya umalis na lang siya sa upuan niya. Paglingon, nakita ni Hanako si Ye Fan na naglalakad, at ang iritableng ekspresyon sa kanyang mukha ay naging isang star-eyed na ngiti. Oh, hindi ba ito ang inyong kamahalan Lucifer? Bakit ka pumupunta para maupo sa amin kapag may oras ka? Oh, nandito ako para makita si Feng Xiaowei, tama ba? Hulk! Napangiti si Hanako, biglang may naalala, at nagmamadaling tumalikod para kunin ang vanity case. Simulan ang pagpaparetoke sa iyong sarili. I'm so sorry, hindi ako nakapag-makeup ng maayos. LOL. Huwag mo akong tingnan, ang pangit ko ngayon. Saglit na hindi nakaimik si Ye Fan, ang taong ito ay may higit sa 100 layer ng pulbo sa kanyang mukha, siya ay isasapat na ba ang buwan ng sweldo para makabili ng foundation? Tsaka hindi ko man lang siya nilingon. Hehe, ayos lang, maganda naman, hindi na kailangan pang magpaganda. Sabi ni Ye Fan na may ngiti na labag sa kanyang kalooban, pagkatapos ay humanap ng upuan at umupo, sinabing, may gagawin ako kay President Ayer, hihintayin ko siya dito. Diyos ko, darating din ang presidente. Pagkatapos ay kailangan kong magdagdag ng ilang kolorete. Naglagay si Hanako ng kanyang makeup na may labis na pagsisikap. Lumapit si Feng Xiaowei upang ituwid ang nahulog na bote ng vodka para sa matandang si Roloff, kumuha ng tisyo, at pinunasan ang laway ng matanda. Lolo Roloff, huwag kang matulog sa sahig, tutulungan kitang bumangon. Tinulungan ni Feng Xiaowei ang maruming matandang lalaki na tumayo at hinayaan siyang mahiga sa mesa. Nahihilo si Roloff at ngumiti kay Feng Xiaowei, sim off. Uminom ka pa. Ako si Feng Xiaowei, bakit hindi mo ako nakikilala? Walang magawa si Feng Xiaowei. Oh, Sandia, hindi ako lasing, hindi lasing. Gulo-gulong sambit ni Roloff, at nagsimulang maghilik sa kanyang tiyan. Walang magawang ipinikit ni Hanako ang kanyang mga mata, Feng Xiaowei, pabayaan mo siya. Ang matandang ito ay natutulog dito sa loob ng mga dekada, at siya ay alkoholiko at malabag. Kaya naman may mabuting puso ang ating Pangulo. Para sa kapakanan ng kanyang pagiging kaibigan ng matandang Pangulo na si Maxim, pinananatili namin siya dito ng ilang sandali. Kung ako yun, itinapon ko na siya sa mental hospital. Ate Hanako, matanda na si Lolo Roloff kaya buong araw siyang naguguluhan. Nakakaawa siya, kaya huwag mo siyang saksakin ng panulat. Tutal, matandang empleyado din siya ng Power User Association, ang matanda natin. Nakangiting sabi ni Feng Xiaowei. Walang magawa si Hanako, mabait kayong lahat, ang kawawa naman ako, araw-araw akong kinikilig sa kanya. Nakangiting tumingin si Ye Fan, natatakot ako na kahit anong organisasyon sa mundo ay hindi ito kasing tao gaya ng Power User Association. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang figure sa bulwagan mula sa manipis na hangin. Sa wakas ay dumating si Ayer na nakasuot ng puting balabal at nagkatikip sa kalahati ng mukha ng babae. Ye Fan, pasensya na, maghintay ka ng matagal ha. Ginamit ni Ayer ang sarili niyang boses. Dahil dito natakot si Hanako sa gilid kaya nahulog ang kanyang makeup at foundation sa lupa, at napabulalas, President. Paano mo binago ang katawan ng isang babae ngayon? Kabanata 1005 Brilliant History. 1005. Natigilan din si Ye Fan. Sa publiko, tila nagpakita si Ayer bilang isang walang kwentang anak.
Hindi ko alam kung dahil alam ko ang tunay niyang pagkatao kaya naman sa pagkakataong ito ay gumamit ako ng anyo ng isang babae. Siyempre, hindi ganito ang hitsura ng bathala ni IR, ngunit binago niya ang imahe ng isang babae at tinakpan ng hood ang kalahati ng kanyang mukha. Walang pakialam na sinabi ni Ayer, Hanako, gusto kong magpalit ng lalaki sa babae, depende lahat sa mood ko. Hindi mo pa nakikita noon, kaya huwag kang masyadong magtaka. Oh, nadismaya na sabi ni Hanako, pero sa tingin ko, guwapo ka pa rin bilang lalaki, at ang imahe mo bilang babae, hindi kasing ganda ko. Nakagat ni Ayer ang kanyang labi at sinabing, Hanako, I think you should focus on your work, I don't need you to evaluate my appearance. Ang schedule ng aktibidad ng asosasyon na hiniling ko sa iyo na ayusin noong nakaraan ay hindi pa naibibigay. Ako, mag-aayos na ako. Malinaw na naramdaman ni Hanako na medyo hindi nasisiyahan si IR, at sa sobrang takot ay dali-dali siyang umupo sa counter, nagkibit balikat at hindi nang ahas na magsalita. Lumingon si IR at sinabing, Terry Fan, ang data room ay nasa likod. Feng Xiaohui, gusto mo bang sabay na pumasok? Si Feng Xiaohui ay hindi nang ahas na sumunod, kaya nagmamadali siyang umiling, walang presidente, magsasabi lang ako ng ilang salita sa aking bayaw, bumalik na ako sa silid-aklatan. Okay, ang iyong mental power fluctuations ay mas matatag at bumuti kaysa sa huling pagkakataon, hinihikayat ni Ayer. Tuwang-tuwang tumango si Feng Xiaohui, salamat, presidente, patuloy akong magsaya. Tinapik ni Fan ang balikat ng kanyang bayaw, at naglakad patungo sa isang metal na pinto sa loob kasama si Ayer. Sa pintuan, hindi alam ni Ayer kung paano ito kontrolin, at ang pinto na walang anumang kandado ay binuksan. Ang gusali sa loob ng gate ay nakatago sa ilalim ng lupa, at ang dalawa ay naglakad hanggang sa isang library sa ilalim ng lupa, na napapalibutan ng malalaking bookshelf. Sa bookshelf, mayroong iba't ibang mga libro, mga parchment scroll, iba't ibang mga dokumento, at kahit ilang mga bato na tableta at mga buto ng buto ayon sa edad. Lumingon si Ayer sa sandaling ito, itinaas ang talukbong, at ang isang mukha ay nagbago sa isang iglap, bumalik sa kanyang sariling hitsura. Napaawang ang labi ng dalaga at nahihiyang ngumiti, kapag walang iba, mas mabuting kausapin kita sa sarili kong paraan, baka kakaiba ang pakiramdam. Napapikit si Fan at hindi napigil ang mapabuntong hininga, si Ayer mismo ay talagang mas maganda kaysa sa kanyang hitsura, marahil ang kanyang mga tampok sa mukha ay nasa pinakamagandang estado. Fan, bakit mo ako tinatitigan ng ganito? Nahihiyang tanong ni Ayer. Oh, okay lang, iniisip ko lang, mas maganda ka talaga kaysa sa pinagbago mo, sabi ni Fan ng totoo. Nang marinig ito ni Ayer, namula ang kanyang mukha, inikot niya ang kanyang ulo, at mabilis na binago ang usapan, well, I'll go find it for you, the long-term record of President Maxim. Napangiti si Fan, ang prinsesang ito ay talagang madaling namula. Habang si Ayer ay naghahanap ng impormasyon, si Fan ay walang ginagawa, kaya tumingin siya sa paligid. Nalaman niya na may malaking bilang ng mga portrait na nakasabit sa mga dingding, ang ilan sa mga ito ay mukhang sinaunang mga mural sa mga dingding na bato. Sa unang tingin, hindi niya alam na may daan-daan sila, nakaayos sa malaki at maliit. Mabuti na lang at malaki ang espasyo ng library na ito, kung hindi talaga nito kayang hawakan ang napakaraming portrait. Nang makakita siya ng portrait sa gilid, nalaman ni Fan na ito pala ang imahe ni Ayer na nakasuot ng balabal. Mayroon ding metal na nameplate sa ibaba na may linya ng pagpapakilala, 217th Generation President Ayer. Ayer, ang mga portrait ba na ito ay ang lahat ng mga nakaraang presidente ng iyong asosasyon ng power user? Tumalikod si Ayer at nalaman na nakatingin si Fan sa kanyang portrait, ngumiti ng medyo nahihiyang, oo, bawat bagong henerasyon ng mga presidente ay pananatilihin ang kanilang imahe dito, ngunit hindi nila hinihiling na ipakita ang kanilang tunay na mukha, kaya ang aking larawan ay ganyan. Narinig ni Fan, kaagad, nagpatuloy siya sa panunood ng may labis na interes. Sa paghihintay, nakita niya si Pangulong Maxim, ngunit siya ay binata pa noong panahong iyon. Sa patuloy na pag-asa, makikita ni Fan ang mga pangalan ng mas makapangyarihang tao sa kasaysayan ng underground world. Nalaman din ni Fan ang tungkol sa pagkakaroon ng mga powerhouse na ito mula sa ilang mga libro at mga bibig ng Black Emperor, at hindi napigil ang ibulalas, ang mga nakaraang presidente ng iyong mga superpower. Napakaraming epic powerhouses. Proud na sabi ni Ayer, hihi, oo, bihira lang, actually alam mo ang mga pangalan nila. Maraming senior ang epic sayang at hindi naiintindihan ng lahat ngayon. Kung hindi dahil sa pagsisikap ng mga epic predecessors na ito, hindi sana tayo mananatiling neutral at hindi napipilitan. Sinabi ni Fan na may damdamin, kung tutusin, ang mga tao ay may posibilidad na makalimot sa kasaysayan. May mga mahuhusay na tao sa mundo sa ilalim ng lupa, kahit na ang mga dating makapangyarihang epic powerhouses ay mabilis na malilimutan kapag sila ay bumagsak. Hindi ko alam kung nabubuhay pa ang mga epic powerhouse na ito sa mundo. Ang martial god ng Xia Kingdom ay nabuhay ng higit sa 500 taon, marahil ang ilan sa iyong mga lumang presidente ay nabubuhay din sa mundo. Well, hindi ko alam iyon. Karaniwang hindi mapapalaki ng ating mga ability users ang kanilang lifespan.
Bagamat mabilis lumaki ang kanilang lakas, dahil karamihan sa mga tao ay umaasa sa mga kakayahan, hindi sila gaanong nagsasanay. Kaya kahit na mabuhay sila ng isang siglo, naging mahirap para sa isang epic powerhouse na makaligtas sa ikalawang siglo, nakipag-chat si Ayer kay Yefan habang naghahanap ng kung ano. Tumingin si Yefan at nakitang nasuspine na si Ayer sa himpapawid, dahil ang ilang mga bookshelf ay napakataas na nakikita lamang niya ng malinaw sa pamamagitan ng paglipad pataas. Ayer, napakabata mo, ang iyong lakas ay nasa tuktok na ng mundo, at ikaw ay pinapaboran din ng Doomsday King na mag-recruit sa iyo. Tinatayang kung mabubuhay ka ng 100 taong gulang, maaari ka ring tawaging epiko, sabi ni Yefan. Ayoko ng epic title, mas gugustuhin ko pang mabuhay ng 100 taon kaysa tumanda, tumalikod si El at ngumiti ng matamis. Ngumiti si Yefan, tila para sa mga kababaihan, ang hitsura ay palaging mas mahalaga kaysa sa iba pang mga bagay. Sa oras na ito, tumakbo si Ayer sa gilid ng isang matangkad na bookshelf, sinulyapan ito, at pagkatapos ay iniunat ang kanyang kamay, at ilang makapal na libro ang lumipad mula roon. Kaway ng kamay ni El, nahulog ang mga libro sa isang malaking table sa gitna ng library. Ang 7 aklat na ito ay lahat ng mga record ni Pangulong Maxim, ngunit kung ano ang nangyari 30 taon na ang nakalilipas, kailangan kong hanapin ang partikular na libro, sabi ni Ayer. Umupo si Yefan at kinuha ang makapal na libro. Parang diksyonaryo. Hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding emosyon sa record ng pasyente ng matandang pangulo. Paano ka magsulat ng marami? Hihi, ngumiti si Ayer, umupo sa tabi ni Yefan, at sinabing, iyan ay dahil 60 taon nang naging presidente si Pangulong Maxim, halos hindi ilang taon pagkatapos ng pagsisimula ng Cold War sa pagitan ng Magnesia at Wei, nanunungkulan siya hanggang sa naipasa sa akin. Gayunpaman, dahil ang aming asosasyon ng power user ay palaging neutral, ito ay medyo matatag. Maliban na lang kung may ilang personal na dahilan, ang mga pangulo ng mga nakaraang henerasyon ay maglilingkod ng napakahusay. Matagal na. Napabuntong hininga si Yefan, okay, simulan na nating magbasa. Kabanata 1006 na ay hindi nabuhay. 1006. Si Yefan ay hindi estranghero sa pagbabasa ng mga libro, dahil siya ay talagang nagsaliksik sa kwento ng mga Diyos, ang akses ng lupa, at ang mga hindi kumpletong pagsasanay na nakuha mula sa Insect Gate. Bagamat sa kasalukuyan, maliban sa kaalamang medikal sa akses ng daigdig, ang dalawa pang bagay ay hindi gaanong natamo, ngunit kung tutuusin, lagi niyang pinananatili ang pasensya sa pagbabasa. Kaya lang hindi na kailangang pag-aralan ni Yefan ang mga talaan ni Maxim. Mabilis niyang binaligtad ang mga ito at iniwasan ang walang kwentang impormasyon sa pamamagitan ng mabilis na pag-aalis. Nalaman ni Ayer na pinaikot ni Yefan ang libro sa napakabilis na bilis, at hindi niya maiwasang mapabulalas, Yefan, mahahanap mo ito ng napakabilis, mahahanap mo ba ito? Oo, ang paglilinang ng ating mga sinaunang mandirigma ay maaaring pasiglahin ang potensyal ng utak. Ang aking mga mata ay nahuhuli at nagmumuni-muni sa utak. Ang bilis ay napakabilis, kaya walang magiging problema, sabi ni Yefan. Biglang sinabi ni Ayer, sa kasamaang palad, wala akong kakayahang magbasa ng psychic, kung hindi, mahahanap ko ito. Nagpout si El na nanghihinayang at nagpatuloy na ibinaon ang ulo sa libro. Matapos manood ng mahigit 1 oras, nakatanggap si Yefan ng mensahe mula kay Chu Yunyao. Matapos itong tingnan ni Yefan, ang kanyang mga mata ay naging mas marangal. Anong meron? Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Ayer. Ang Cartero, pumatay ng 7 pang siyentipiko, at ang mga executive ng 3 pabrika ng militar, at pumatay ng higit sa 40 katao na nasangkot. Kinaikit ni Yefan ang kanyang mga mata. Galit na sabi ni Ayer, ito ay sobra. Paano niya papatayin ang mga taong ganito? Patay na ang mga taong ito, ano ang mangyayari sa kanilang mga pamilya at mga anak? Mapait na ngumiti si Yefan, akala mo ay isa sa alang-alang niya ito. Ito. Sa kanyang paningin, lahat ito ay mga sakripisyo na dapat gawin para sa pagbabago ng sibilisasyon ng tao. Kung naiintindihan mo ang pag-iisip ng isang baliw, maliban kung ikaw ay baliw din. Lahat. Ang magagawa natin ay humanap ng paraan para patayin siya para matigil ito. Napabuntong hininga si Ayer sa galit at mas naghanap. Pinigilan ni Yefan ang galit sa kanyang puso at patuloy na tinitigan ito ng mabuti. Pagkatapos ng 2 buong oras, sa wakas ay natagpuan ni Yefan ang salitang, postman, sa isang libro. Nahanap ko na. Nagliwanag ang mga mata ni Yefan, at kasabay nito ay mapait siyang ngumiti sa kanyang puso. Itong si President Maxim, kung aayusin niya ang mga bagay ayon sa edad, mas madaling hanapin ang mga ito. Mahigit 1 oras. Saan? Anong sabi mo? Nagmamadali ding tumagilid si Ayer, nakatingin sa likod ng balikat ni Yefan. Itinuro ni Yefan ang mga linya sa itaas at sinabi ni Pangulong Maxim na si Mike, ang ministro ng depensa ng Magnesium noong panahong iyon, ay lumapit sa kanya, umaasang makahanap ng power user na makakasubaybay sa postman. Gayunpaman, ang asosasyon ng kapangyarihan ng gumagamit ay palaging pinananatili ang neutrality. Ang bagay na ito ay maaaring makaapekto sa hinaharap na pag-unlad ng asosasyon at maging sanhi ng kontrobersya mula sa lahat ng mga partido.
Gayunpaman, nagsalita si Mike tungkol sa humanitarianism, na isang banta sa lahat ng sangkatauhan. At sinabing hindi niya ihahayag ang kontribusyon ng Psychic Association sa pagkakataong ito. Matapos mapapanatag, pumayag si Pangulong Maxim na humingi ng tulong sa isang kaibigan niya. Ang kaibigang ito ay hindi isang power user, ngunit isa sa mga maalamat na powerhouse sa oras na iyon, isang black magician, isang soul reaper, si Bear. Natuntun niya ang postman sa pamamagitan ng soul magic ng black magic. Biglang nagising si Yefan nang makita niya ito, soul magic. Noong nasa Fusang siya, hindi ba gumamit si Heiji ng soul magic para i-lock si Song Xinghe? Soul magic, may paraan para mahanap ang postman. Bagamat hindi gaanong alam ni Yefan ang tungkol sa mahika ng kaluluwa, nakaramdam pa rin siya ng katangahan at hindi man lang inisip ang tungkol dito. Pero, bulong ni IR sa gilid, sa pagkakaalam ko, parang patay na ang black magician na si Bear. Napalingon si Yefan at may sasabihin sana, ngunit hindi sinasadya, nalipat ang kanyang bibig sa pisngi ni Air. Maselang balat na maaaring masira sa pamamagitan ng pag-ihip, mainit at basa. Nagulat agad si IR, at tumayo ng tuwid, tinakpan ang maliit na mukha, namumula at tumutulo ang katas. Nahihiyang ngumiti si Yefan, iyon. Hindi ko sinasadya, IR, gusto lang kitang tanungin, sigurado ka bang patay na si Bear? Ay! Umiling, na nagpapahiwatig na ayos lang, at ulong, dahil may kilala akong kaibigang salamangkero, may nagbanggit sa akin na si Bear ay nagpractice ng black magic, mabilis na tumatanda, at namatay 20 taon na ang nakararaan. Sumimangot si Yefan, kaya ibig sabihin, nahihirapan na naman siya ngayon, ang tanging taong kilala niya na nagsasagawa pa rin ng soul magic ay si Heiji. Gayunpaman, wala siyang paraan para mahanap si Heiji, makakahanap lang siya ng paraan para makipag-usap sa Escape Alliance, at pagkatapos ay makipag-ugnayan kay Shanyin. Sa ganitong paraan, ito ay mahirap at matagal. Ang susi ay hindi niya magagarantiya kung handang tumulong si Heiji, at kung may malalaman ang postman. Another point is, how does Heiji's strength compared to Sebar? Mahahanap mo ba ang kartero? Yefan, bakit hindi ko tanungin ang ilang mga kaibigang salamangkero upang makita kung may mas makapangyarihang mga soul magician? Mungkahi ni Air. Habang nag-aalangan si Yefan, isang boses ang nagmula sa isang communicator sa library. President, are you there? May emergency. Sumimangot si Air at ipinaliwanag kay Yefan, ito ang pinuno ng seguridad sa punong tanggapan ng aming asosasyon, si Raida, siya ay clairvoyant at nakakakita ng isang ang sitwasyon sa hanay na 100 kilometro. Pumunta si El sa isang communication device, pinindot ang button, at nagtanong, nandito ako, Raida, anong nangyari? May 3 Arleigh Burkes mula sa 7th Fleet ng Magnesium Army. Class-guided missile destroyer, papunta sila sa atin mula sa Hilagang Silangan. Nakapasok na sila sa 50 milyang dagat. Kinakabahang sabi ni Raida. Biglang bumangon si Yefan at sumimangot, ang guided missile destroyer ng Magnesium Army. Ito ay tiyak na hindi isang ordinaryong sitwasyon, dahil ang kanilang destroyer ay hindi tatakbo ng malapit sa punong tanggapan ng Power User Association ng walang dahilan. Mukhang hindi mapakali si IR at sinabing, I see, we'll go out now. Hindi nagtagal, hindi na nag-abala si IR na mag-empake ng mga record, nagsuot ng hood, nagpalit ng mukha, at sinundan si Yefan sa labas ng office hall. Ang pinuno ng seguridad, si Raida, na may sorrel na kulot na buhok, ay dumating na dito, naghihintay na balisa. Bilang karagdagan sa kanya, mayroong higit sa 100 mga kawani ng asosasyon sa isla, na lahat ay nag-uusap din, na may mga ekspresyon ng pangamba. Nang makitang lumabas si IR, nagmadali si Raida at sinabing, President, alam ng matataas na opisyal ng bansang Magnesium ang lokasyon ng ating Power User Association, at tiyak na pumunta sila sa atin, kung hindi ay hindi sila lilito sa ganoon kalapit na lugar sa dagat. IR asked, wala ka bang natanggap na impormasyon mula sa kanilang Magnesium Army? Sa pagtatanong niya, tumunog ang telepono sa counter sa likod. Si Hanako, na kanina pa kinakabahan, ay nagulat nang marinig ang tawag sa telepono, at pagkatapos ay sumagot at nagtanong, Hello, ito ang headquarters ng Power User Association, naghahanap ng. Sa kalagitnaan ng pangungusap, tumingin si Hanako kay Aison, President, hinahanap kita. Kabanata 1007 nang hihiram ng kutsilyo para pumatay. 1007. Kumunot ang noo ni Air at sinagot ang telepono, I'm Air. May isang magaspang na boses mula sa lalaking Magnesium doon, mahal na Presidente Air, ako ay Tenyente General ng Marine Command ng Magnesium Army, Sempens Blunt. Sa palagay ko ay natuklasan mo na mayroon tayong 3 barko, na naglayag sa tubig 50 milyang dagat ang layo mula sa iyong punong tanggapan. Narinig ni Yefan ang boses na ito mula sa telepono, at hindi niya maiwasang maging pamilyar, at pinag-isipan ito ng mabuti hindi ba ang adjutant ang nagkunwaring sinabi sa kanya ang kinaroroonan ng postman sa Pentagon. Ang taong ito, gaya ng inaasahan, ay kinokontrol ng kartero, at sa pagkakataong ito ay direktang inutusan siyang magdala ng isang guided missile destroyer upang kabkuban. General Blunt, pinupukaw mo ba ang aming Psychic Association?
Ang aming Psychic Association ay isang permanenteng neutral na organisasyon na kinikilala ng underground world at mga internasyonal na bansa. Kung baliwalain mo ang mga probisyon ng underground world, magsagawa ng anumang intensyonal na pagsalakay sa Earth, dapat mong malaman na ang mga power user sa buong mundo, at lahat ng partido sa underground world, ay hindi uupo. Ngumiti si Kevins at sinabi, ang mga sundalong magnesium ay walang takot. Nagpapatupad lamang kami ng mga utos ayon sa mga utos ng militar, at wala ng iba. Oh, tanong ni El, anong utos ng militar? Napakasimple, naimbestigahan na natin. Dito, ang hari ng impyerno, si Lucifer, ay nasa punong tanggapan ng Power User Association. Si Lucifer ay nasasangkot sa isang masamang bagay na naglalagay sa panganib sa kapalaran ng sangkatauhan. Kailangan natin siyang lipulin. Kung gusto ng President Ayer na panatilihin ang punong tanggapan ng Power User Association, mangyaring direktang sige at patayin mo muna si Lucifer. Ano? Nagulat si Ayer kay Yefan. Ngumisi si Yefan, sa tingin ko hindi sila ang Magnesium Army, kundi ang mga alipin ng Postman. Galit na sinabi ni El, General Blunt, hiniling ba sa iyo ng Postman na gawin ito? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, President Ayer, I have notified in advance na ang sitwasyon ng buong isla ay nasa ating satellite na. Under monitoring. Kung maglakas loob kang tumakas, direktang aatake kami, mangyaring maniwala. Kahit na ikaw at si Lucifer ay magsanib puwersa, imposibleng pigilan ang firepower ng 100 Tomahawk missiles. Ang buong asosasyon ng power user ay mawawala sa mundo. 100. Si Hanako, na nakarinig ng boses ng telepono, ay sumigaw. Katatakutan. Pinagpapawisan din ng mga power user na naruroon, kahit na ang lakas ng Tomahawk missile ay tila nagpasabog ng ilang gusali. Gayunpaman, 100 Tomahawk missiles. Ito ay pumatay ng mga tao, ito ay karaniwang upang pasabugan ang isla hanggang sa ilalim ng dagat. Ang katumpakan ng mga pangunahing Tomahawk missiles ay maaaring umabot sa isang hanay ng 1 metro, sa ganitong paraan, 100 ay magagawang tumpak na masakop ang buong isla at maging ang nakapalibot na tubig ay ganap na walang pagkakataon na mabuhay. Kapag naiisip ko ang tanawin ng mga missile na puno ng langit na bumabagsak at sumasabog sa kadiliman, lahat ng power user ay namumutla. President Ayer, 3 minuto lang ang ibibigay ko sa inyo, sa tingin ko sa lakas ninyong dalawa, kung gusto ninyo talagang magsumikap, sapat na ang 3 minuto para mapagpasyahan ang mananalo. Tandaan, huwag subukang tumakas, makakarating ang ating mga missile sa isla sa loob ng 5 minuto. 3 minuto. Lahat ay natatakot. Sa napakaikling panahon, ito ay halos tulad ng paggawa ng paghatol sa isang iglap. Nakatingin ang lahat kina Ayer at Lucifer, at tila nalilito. President, ito ano ang susunod kong gagawin? Maingat na tanong ni Hanako. Napasulyap si Ayer sa mga tao at sinabing, noong nakaraan, ang ating samahan ay muntik nang masira ng ilang taksil. Salamat sa kamahalan Lucifer, nailigtas natin ito. Siya ang ating mabuting kaibigan, at hindi maaaring ipagkanulong ng ating Psychic Association ang ating mga kaibigan. Kung tayo ay sumuko sa Magnesium Army ngayon, kung gayon ang lahat ay hahamakin ng mga tao sa ilalim ng mundo, at tayo ay magiging kanilang mga alipin. Kaya, kung naniniwala ka sa akin, mangyaring magtago sa basement, at kung maglulunsad sila ng mga missile, gagawin ko ang lahat para mapanatiling ligtas ang lahat. Lahat ng kapangyarihan. Nakinig ang mga gumagamit at tahimik na tumango. Natural, ayaw nilang gumawa ng mga kasuklam-suklam na bagay. Ngunit nag-aalalang sinabi ni Raida, Presidente, bagamat napakalakas ng iyong particle decomposition, maaari itong mabilis na makasira ng ilang missiles, ngunit ang 100 ay napakarami. At ang mga missile na iyon ay napakabilis, hindi mo mapipigilan silang lahat. Oo, Pangulo, ang pangunahing punto ay kung gumagamit ka ng mga particle upang lumikha ng mga kuta o mabulok ang mga particle, kapag inihagis mo ang iyong mga kakayahan, hindi mo mapoprotektahan ang iyong sarili, kaya hindi ka ba haharap sa malaking panganib. May nabanggit na naman. Ang susi ay kahit na mabuhay tayo, ang ating punong tanggapan ay tiyak na masisira kapag bumaba ang 100 missile na ito. Sa pag-iisip nito, nakalulungkot na hindi katanggap-tanggap ang isang grupo ng mga power user. Sinabi niyan, ang punong tanggapan na nagmamay-ari ng Ether Tower ay ang banal na lugar para sa mga gumagamit ng kuryente. Tumingin si Yefan sa malungkot na mga power user at sinabi, mananatili din ako dito at lalaban kay President Ayer laban sa kanila. Missile. Kapag narinig ito ng lahat, tumingin silang lahat kay Yefan. Ngumiti si Yefan at sinabing, ako ang humila pababa sa Power User Association. Ako ay natural na mananagot sa bagay na ito. Ano man ang mangyari, gagawin ko ang lahat para pigilan sila. Sinisira ng mga missile ang mga isla. Your Excellency Lucifer, hindi lang dahil sa iyo, kundi napansin din ito ng Cartero.
Noong nahuli namin siya noon, isang bahagi nito ay natulungan ng aming Power User Association, kaya matagal na siyang nakatitig dito. Hinihintay ako ng Cartero na kasama mo, para magpatayan tayo, nagmamadaling paliwanag ni Ir kay Yefan. Natural na napagtanto ni Yefan na karamihan sa mga ito ay ang planong pagpatay ng postman, ngunit umiling siya. Ay nagsabi, walang kabuluhan na sabihin ang mga bagay na ito ngayon, tiyak na maglulunsad sila ng mga missile kung wala tayong life and death duel, at may isang minuto pa, lahat ay nagmamadaling magtago sa lupa. Sinusubukan naming protektahan ang lugar na ito mula sa pambobomba, at subukang panatilihin ang etheric santa upang mabawasan ang mga pagkalugi. Nang marinig ito ng lahat ng power users, napuno ng luha ang kanilang mga mata. Alam nilang lahat na ang pagtayo sa isla at pagharap sa daan-daang missiles ay magiging buhay at kamatayan na karanasan. Kung gusto ni Yefan at Ayer na tumakas, maaaring mas madali, ngunit lumapit sila upang iligtas ang buhay ng iba at ang kasaysayan ng isla. Ngunit ang oras ay tumatakbo, at ang lahat ay walang oras upang maantig o malungkot, at lahat sila ay tumakbo sa isang silid na imbakan sa ilalim ng lupa sa bulwagan. Sa kabutihang palad, walang gaanong mga tao na nananatili sa isla, ilang dosina lamang, at huli na upang magtipon ng sabay-sabay. Lumabas sina Yefan at Ayer nang makita nilang lahat ay pumasok sa basement. 2 minuto ang nakalipas, natuklasan ni Ryder sa pamamagitan ng clairvoyance na naglunsad ng missile ang kabilang partido. Gayunpaman, hindi direktang nagpaputok ng 100 ang kalaban, ngunit nagpaputok muna ng 6, halatang target na strike. Alam din nila na pangunahing babantayan ni Yefan at Ayer ang basement at ang lugar ng Ether Tower, at kailangan lang nilang salakayin ang 2 lugar na ito. Paikot-ikot, sunod-sunod na pagtama, uubusin silang 2 hanggang sa mamatay. Kabanata 1008 Walang awa. 1008. Tumingin si Yefan sa kalangitan na mukhang medyo maliwanag na may komplikadong mga mata. Lagi kong naririnig na sinasabi ng mga tao na gaano man kalakas ang mga sinaunang mandirigma, hindi nila kakayanin ang paulit-ulit na pambobomba ng mga missile, dahil ang mga katawan at panloob na depensa ng mga sinaunang mandirigma ay may mga limitasyon pagkatapos ng lahat, at ang mortal na katawan ay hindi immortal pagkatapos ng lahat. Ngunit hindi ako naniniwala, sa tingin ko hanggat magtiyaga sa paglilinang, at kung ikaw ay malakas sa isang tiyak na lawak, palagi kang makakalaban sa mga missile. Gaano man kalaki ang ani, hindi ako papatayin nito. Tulad ng kahit gaano karaming mga itlog, hindi mo maaaring basagin ang isang brilyante. Ito ay isang katotohanan. Ewan ko lang, ay ang kasalukuyang cultivation base, kung ilang missiles ang kayang labanan, I can only try my best. Buti na lang, hindi ito nuclear warhead. Napangiti si Yefan sa kanyang sarili, ngunit medyo wala siyang magawa, at nagmamadali ang oras. Gusto niyang tawagan ang mga babae sa bahay, ngunit wala siyang oras. Yefan, sa katunayan, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin, gumagamit ako ng mga particle bilang isang air barrier, na dapat na masakop ang lugar na ito, sabi ni Ayer. Napabuntong hininga si Yefan, huwag kang magsinungaling sa akin, kahit ikaw. May limitadong kapangyarihang pangkaisipan. Kung mas malaki ang kalasag ng butil, mas malaki ang pagkonsumo at mas malala ang epekto. Daan-daang missiles, walang mag-aalala ngayon, bakit kailangan mong sabihin sa kanila na magtago sa ilalim ng lupa? Ibinaba ni Ayer ang kanyang ulo, sa katunayan, kahit na hindi niya mapigilan ang pag-atake ng napakaraming missiles, dahil nagbabago ang dami, sapat na upang maging sanhi ng pagbabago sa husay. Hindi ko matanggap. Ang headquarters ng Power User Association, sa aking mga kamay, ay nawasak. Sabi ni Ayer na nakakuyom ang mga kamay. Hindi ko rin matatanggap, isang magandang prinsesa ang namatay sa harapan ko, ngumiti si Yefan at kinindatan siya. Saglit na natigilan si Ayer, saka nahihiyang ngumiti, mabubuhay at mamamatay tayong magkasama ngayon. Ayokong mamatay. Kung mamamatay ako, hindi ba matutupad ang hiling ng Cartero? Kaya, gusto naming mabuhay ng magkasama, talagang hindi ang mamatay ng magkasama, sabi ni Yefan. Nakinig si El at mariing tumanggo. Ayer, hindi ako makakalipad, kaya babantayan ko ang Ether Tower. Babantayan mo ang langit sa itaas ng basement na ito para makita kung sino ang makakasira ng mas maraming missile, paano yun? Tumawa si Yefan. Ngumiti din si Ayer, sige, huwag nilang pasabugan ang Ether Tower, saka hindi ko maipaliwanag sa mga power user sa buong mundo. Walang problema, sabi ni Yefan, at ang figure pagkatapos ng mabilis na pagtakbo, tumalon siya at tumalon papunta sa Ether Tower. Nais niyang sirain ang missile mula sa taas hanggat maaari, kaya ang pag-akyat sa tuktok ng pinakamataas na tore at pagkatapos ay pag-alis ay medyo ang pinakamahusay na pagpipilian. Hindi tulad ni Ayer, maaari siyang lumipad sa hangin at direktang hamarang. Halos sa sandaling handa na ang dalawa, ang tunog ng mga missile na bumabagsak sa hangin ay nagmula sa himpapawid. Nang lumipad ang 6 na Tomahawk missile sa isla, tiyak na nagbago ang kanilang direksyon at sumisid ng husto patungo sa lugar kung saan matatagpuan sina Yefan at Ayer. Ito ay hindi kasing simple ng paghahagis ng bukol na metal na tumitimbang ng 1 o 2 tonelada. Ang propulsion ng missile mismo, ang impact force ng pagbagsak, kasama ang explosive power ng warhead ng missile mismo.
Ito ay sapat na upang makagawa ng isang matibay na gusali ang malaking mamamatay na nawasak sa lupa, at mayroong 3 sa isang serye. Paghiwa-hiwalay. Nawala si Yefan nang walang pag-aalinlangan halos sa sandaling makita niya ang missile na paparating. Oo, halos hindi niya kailangang isaalang-alang kung kinakailangan, dahil sa pamamagitan lamang ng makita ang bilis na ito, alam niya na kailangan niyang maghiwa-hiwalay. Madali itong makatakas, ngunit ang puwersahang paglaban dito ay 100 beses na mas mahirap. Naramdaman ni Yefan na kumukulo ang dugo sa buong katawan niya, ang bawat kalamnan ay puno ng lakas ng pagsabog, at ang ginintoang enerhiya ay damaloy sa bawat pulgada ng dugo, na ginagawang ang buong pagkatao ni Yefan ay tila nagniningning ng ginintoang liwanag. Sa mga mata ni Yefan, tila nagliyab ang 2 ginintoang apoy, at ang pressure na inilabas ay naging dahilan ng pagkagulat ni Ayer, na lumilipad sa kalangitan ng mahigit 100 metro ang layo. Sumulyap si Ayer kay Yefan nang hindi malay. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Yefan na nagpapakawala ng ganoong nakakatakot na pressure, at hindi niya maiwasang mabigla, ito kaya ang lakas niya. Ngunit wala ng panahon si Ayer para alagaan si Yefan. Nagmadali siya, pinakilos ang kanyang makapangyarihang mental na kapangyarihan, at pinalamutian ang isang makapal na air barrier sa gitna ng hangin, pinuprotektahan ang mga gusali sa ibaba sa loob ng barrier. Nang makitang papalapit na ang missile, gumamit siya ng particle decomposition upang sirain ang fuse ng isang missile hanggat maaari, na binabawasan ang bilang ng mga pagsabog ng missile. Imposibleng pasabugan talaga nilang dalawa ang lahat ng missiles. Iyon ay magiging isang dead end. Ang pinakamahusay na paraan ay upang sirain ang mga missile bago sila sumabog. Matapos maghiwalay si Yefan, tumalon siya, kumuha ng 2 espada ng direkta mula sa Sword God Ring, at inihagis ang isang ordinaryong mahabang espada ng direkta sa pinakamalayong missile na may kontrol sa espada. Nakaharap sa natitirang 2 missile, hawak ni Yefan ang isang tunay na espada sa kanyang kamay at iwinagayway ang isang hugis kalahating buwan na sword intent. Ang nakapangangilabot na kapangyarihan pagkatapos ng pagkakawatak-watek ay ginawa ang sword intent na inindayog ni Yefan nang napakabilis na ito ay yumanig ng malakas sa hangin, na parabang ito ay kulog. Ang sword intent ay bumangga sa 2 missile, direktang pinutol ang 2 missiles. Ang lumilipad na espadang iyon ay tumagos sa isang missile. Gayunpaman, ang pagkasira ng missile ay hindi nangangahulugan na hindi ito sasabog. Mayroon pa ring fuse ng missile, na naging sanhi ng pagsabog. Boom! Matapos pumutok ang missile sa himpapawid, ang lakas ng pagsabog na inilabas ay nagpalipad palayo kay Yefan. Nakaramdam ng kaunting manhid si Yefan dahil sa pagkabigla. Namangha siya na talagang hindi biro ang short-range na anti-missile, ngunit hindi na siya nang ahas na manatili pa. Pagkalapag, tumalon ulit siya sa Ether Tower. Sa pagtingin kay Elle, hinarangan ng protective barrier ang isang missile, at winasak ng batang babae ang mga fuse ng 2 missiles, sa wakas ay lumaban sa unang round. Malinaw na hindi nilayo ng Magnesium Army na bigyan sila ng pagkakataong huminga. Ang ikalawang paglulunsad, 6 na direkta sa himpapawid, at 4 pa ang lumipad sa mababang altitude, at 10 ay direktang nagpaputok. Ang susi ay sa pagkakataong ito ang hukbo ng magnesio ay malinaw na inayos ang tilapon ng missile upang mahulog mula sa mas maraming anggulo. Sa ganitong paraan, napakahirap sirain ang fuse, at hindi maiiwasang magkakaroon ng hindi bababa sa 6 o 7 missiles na sasabog. Muling ginamit ni Yefan at Ayer ang sword intent, particle decomposition, at particle barrier para sa pilitang sirain ang 4 na missile, at ang natitirang 6 na missiles ay sumabog sa hangin at sa barrier. Si Yefan ay nilamon ng paputok na kapangyarihan ng 2 missile, ang kanyang katawan ay nahulog mula sa hangin, ang kanyang mga damit ay nasunog, siya ay nahulog sa lupa, ang kanyang katawan ay umuusok, at ang dugo ay tumutulo mula sa maraming bahagi. Pilit na tumayo si Ayer laban sa hadlang, matapos mapaglabanan ang pagsabog ng 4 na missile, ang kanyang mga labi ay namutla, siya ay humihingal, at nagsimula siyang makaramdam ng kaunting pagod sa pag-iisip. Talagang napakamahal para sa kanya upang mapanatili ang kapal ng naturang kalasag. Sa mga missile, napakahirap pumatay ng malalakas na lalaki tulad ni Yefan at Ayer. Gayunpaman, ang premise na iyon ay batay sa 2 tao na tumakas at umiiwas. Kung gusto mong makipaglaban ng direkta, at napakaraming missile, halos imposible. Higit pa rito, ang bilis, ani at mapanirang kapangyarihan ng nangungunang missile sa mundo ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong missile. Maaaring harangan ni Yefan at Ayer ang 2 round, na sapat na para hindi ka panipaniwala ang maraming tao. Ito rin ang dahilan kung bakit ang mga powerhouse sa underground na mundo ay ginagapos ng ilang dakilang kapangyarihan, pagkatapos ng lahat, ang mga armas ay walang awa. Kabanata 1009. Sa isla ng 1009. 2 pag-atake ng missile, ang tunog ng pagsabog ay yumanig sa basement sa ibaba ng isla at maririnig ng malinaw. Sa basement, 12 ng mga power user ang nalulungkot. Karamihan sa kanila ay miyembro ng asosasyon na hindi magaling makipaglaban kaya wala silang maitutulong sa ngayon. Napakabata ko pa, napakaganda ko, ayokong mamatay dito. Tinakpan ni Hanako ang kanyang mukha, at ang kanyang makeup ay umiiyak. Si Raida, na nasa gilid, ay tinapik siya sa balikat,
huwag kang umiyak, tiyak na mahahadlangan sila ng presidente at ng kagalang-galang na Lucifer. Kita mo, pagkatapos ng 2 round ng pag-atake, hindi pa ba tayo okay? 2 round lang, hindi ko alam kung marami pang ilang round, kahit na ang isang maalamat na powerhouse ay hindi kayang pigilan ang napakaraming missiles. Kung hindi, bakit sasali ang mga bansang iyon sa pagpili ng mga maalamat na powerhouse at sasali sa gawain ng SciTech Association, hindi ba dahil mayroon silang hukbo? Sigaw ni Hanako. Sa oras na ito, tanong ng isang staff ng power user, hey. May nami-miss ba tayo dito? Oo, gusto ko lang sabihin, bakit parang hindi bumaba si Mr. Roloff? Nalaman din ni Raida. Walang alcoholic at lecherous old man dito, kaya hindi niya napigil ang magtanong, Hanako, hindi mo ba sinabihan si Mr. Roloff na bumaba? Malungkot na sigaw ni Hanako, at saka, kung hindi makatiis ang presidente at ang iba pa, mamatay ang matanda nasa itaas man o ibaba. At panic. Sa parehong oras, sa gilid ng etheric tower. Tiniis ni Yefan ang sakit sa buong katawan at tumayo. Pakiramdam niya ay mabilis siyang gumagaling pagkatapos ng pagkakawatak-watek. Ngunit, ang pangunahing punto ay haharapin niya ang susunod na pag-atake ng Myzil bago siya makabangon mula sa kanyang mga pinsala. Sinulyapan niya si Ayer sa di kalayuan, at nakita niyang nakatingin din si Ayer sa kanya. Nagkatinginan silang dalawa, at pareho nilang nakita ang bakas ng takot sa mga mata ng isa't isa. Iyan ang pinaka-primitive na instinct ng tao, ang takot sa kamatayan. Ngayon lang, nagkaroon ng kislap ng pag-asa ang dalawa, at naramdaman nila na kung susubukan nila ang kanilang makakaya, baka maharangan nila itong daang missiles, pero ngayon, alam na nilang lahat na ang kanilang pag-asa ay naudlot. Hindi sa banggitin ang pagharang ng 100 piraso, 50 piraso ay halos imposible. Yefan, kung hindi mo mapigilan, umalis ka na. Saka ka lang magkakaroon ng pagkakataon na mahuli ang Cartero. Sigaw ni Ayer mula sa malayo, namumula ang mga mata. Umiling si Yefan at sinabing, sabay na tayo. Hindi ko kayang panuurin ka lang na mamatay dito. Dahil sa kakayahan mo, mas madaling mahuli ang postman kaysa sa akin. Ikaw, Sister Sue at marami pang iba ay naghihintay sa iyo, kaya huwag maiinip. Hindi napigilan ni Ayer ang pag-iyak, kailangan kong protektahan ang mga miyembro dito, nangako ako kay Pangulong Maxim na paprotektahan ko ang asosasyon sa aking buhay. Pinanood ni Yefan ang batang babae na umiiyak, at nawasak ang puso nito. Kung alam ko ito, hindi na sana ako pumunta dito. Pero, sinong mag-aakala? Sa sandaling ito, isang magaspang at matandang boses, na may malabong amoy ng kalasingan, ang pumasok sa tenga nilang dalawa. Bakit ba hindi ka mapakali kapag natutulog ka? Madilim pa bago may nagpaputok. Si Yefan at Ayer ay parehong natigilan, ang boses ay hindi malakas, ngunit sa sandaling ito ay napakalinaw. Tumingin ang dalawa at nakita ang isang kalbo, maruming vest, nakalaylay na kilay, at isang kulubat na puting matandang lalaki, na naglalakad palabas ng bulwagan ng opisina na may hawak na isang pares ng tsinelas at kalahating bote ng vodka sa kanyang kamay. Mr. Roloff, mabilis na udyok ni Ayer, pumunta ka sa basement. Napakadelikado dito. Sa pagkakataong ito, mas malaki pa ang momentum kaysa dati, halatang mahigit 10 missiles. Parehong nagbago ang mga ekspresyon ni Yefan at Ayer, at hindi nila pinansin si Roloff at hinintay sila. Ngunit sa sandaling ito, biglang naramdaman ng dalawa na ang hangin sa paligid. Tila nagbago. Upang maging tumpak, ang hangin ay pagnipis sa napakabilis na bilis. Hindi napigilan ni Yefan at Ayer na matigilan, dahil pareho nilang natuklasan ang sitwasyong ito talagang bumababa ang presyon ng hangin. Matapos maramdamang mabuti ang pinanggalingan ng lahat ng ito, pareho nilang ibinaling ang atensyon kay Roloff. Sa oras na ito, tila nanginginig si Roloff at ang kanyang ilong ay namumula, ngunit ang kanyang mga matandang mata ay maliwanag at maliwanag. Tila siya ay nakatayo ng mahina, ngunit siya ay nagbigay ng pakiramdam ng pang-aapi na parang isang higanti. Roloff, sir, bulong ni Ayer, na may bakas ng hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. At si Yefan ay tensyonado sa oras na ito, dahil malinaw niyang naramdaman na may hindi mailarawang kapangyarihan sa katawan nitong tila dekadenteng matandang ito na tila umiinom at mamatay anumang oras. Bang! Ang katawan ni Roloff, na parang rocket, ay biglang bumangon mula sa lupa, at sa isang kisap mata, lumipad na ito ng 2 o 300 metro sa ere. Ang pangunahing punto ay ang bilis ng pag-akyat na ito ay ilang beses na mas mabilis kaysa sa paglipad ni Ayer. Presyon ng hangin. Ito ay isang presyon ng hangin na nagtulak sa kanya ng diretsyo sa hangin. Sa harap, 20 Tomahawk missiles, tulad ng mga marahas na hayop na sumisira sa mga patay, umaatake mula sa himpapawid. Tumayo si Roloff sa hangin, itinaas ang kanyang ulo at itinaas ang bote, kumuha ng 2 higop ng vodka, at itinapon ang bote. Nakahalukip-kap ang kanyang mga braso sa kanyang harapan, at ang tila lantang mga bisig ay tila isang pares ng mga higanteng bisig ng mga Diyos sa oras na ito, at ang 2 palad na natatakpan ng mga tupi ng balat ay tila mga higanteng palad ng mga Diyos. Tumawa ng, haha, si Roloff sa ere, ang tawa at nakakabaliw. Ang kanyang mga braso ay nasa gilid.
Sa loob ng ilang sandali, ang daloy ng hangin sa lahat ng direksyon ay nagsalubong patungo sa magkabilang panig. Matapos mawala sa gitnang lugar ang atmosfera, ang presyon ng hangin sa magkabilang panig ay biglang lumakas, at lumitaw ang dalawang di nakikitang pader ng presyon. Biglang pinagdikit muli ni Roloff ang kanyang mga braso. Ang presyon ng atmosfera sa magkabilang panig ay parang dike na sumasabog at ang baha ay baliw na dumidiin patungo sa gitna. Sa pilitang tipunin ng daan-daang metro ng tubig dagat. Ang malakas na presyon ng atmosfera na ito, na nagpapakilos sa tubig ng dagat, ay parang dalawang tsunami na nagsalubong patungo sa gitna. Milyon-milyong tonelada na yata ang tubig dagat na isinisiksik sa langit lang. Boom boom boom. Gitling. Ang matinding banggaan ng dagat, ang matinding banggaan ng atmosfera, parang galit ng Diyos ng kulog, ang parusa ng langit. Ang 20 lumilipad na Tomahawk missiles, sa mapang wasak na atmospheric pressure na ito, ay pinigan ng 2 atmospheric pressure at lahat ay sumabog. Gayunpaman, ang pagsabog ng 20 missiles ay agad na nilamon ng atmospheric pressure na ito. Ang pagsabog ay parang umutot, ang apoy ay kumikislap ng ilang beses, at walang paggalaw sa isang iglap. At ang mga sumasabog na mga fragment ng missile at mga bahagi ng metal na ito ay lahat ay pinigil sa mga piraso ng metal flakes. Nasa lupa sina Yefan at Ayer, pinapanood ang eksena mula simula hanggang katapusan, hanggang sa makita nila ang mga nalalabing metal na nahuhulog mula sa langit, pareho silang natulala at hindi makapagsalita ng mahabang panahon. Para sa kanila, 20 Tomahawk missiles na halos hindi maharangan sa pamamagitan ng maraming pagsisikap. Kailangan lang talaga ni Roloff na buksan ang kanyang mga kamay at isara itong muli. At lahat sila ay nawasak. 20 Tomahawk missiles ang agad na inipit sa scrap metal. Kabanata 1010 Atmospheric Tyrant. 1010. Nakita ang mga pira-pirasong metal, na lumulutang sa dagat, at naramdaman ang mga agos ng hangin sa paligid, at ito ay naging normal muli. Hanggang sa langit sa itaas ng isla, na nambalik ang kalmado, mahirap kumalma ang kalagayan ni Yefan at Ayer. Nabigla. Nakakaloka. Ang ganitong uri ng lakas na sumisira sa langit at sumisira sa lupa ay talagang isang bagay na kayang gawin ng isang tao. Ay, alam ko. Ang mga magagandang mata ni Ayer ay kumikinang, at tuwang-tuwa siyang nakatayo doon, na baka sa kanyang mukha ang paghanga. Ikaw ang presidente ng nakaraang henerasyon. Epic level powerhouse. Atmospheric tyrant. Mr. Rodriman Clough. Oo, dapat yung taong yun. Ngayon lang niya nakita ang portrait niya sa basement library. Kahit na ito ay malayo sa kasalukuyang hitsura, maaari pa rin itong makilala mula sa balangkas. Rodriman Clover, isang epic powerhouse na nawala ng higit sa kalahating siglo. Sinasabi na ang kanyang kakayahan ay kontrolin ang atmospheric pressure, at sa ilalim ng kanyang kontrol, ang atmospheric pressure ay sapat na upang maabot ang higit sa 1,000,000 pascals. Kahit na, sinasabing sa rurok ng kanyang lakas, minsan ay lumikha siya ng atmospheric pressure na 1.4 milyong pascals. Nangangahulugan ito na maaari siyang lumikha ng isang super solid state sa pamamagitan ng kanyang mga kakayahan. Ano ang isang sobrang solidong estado? Iyon ay isang ultra-high density na material na nakompress sa limitasyon. Halimbawa, sa kaso ng sobrang solid state, ang isang bagay na kasing laki ng bola ng ping-pong ay may bigat na 1,000 tonelada. Kahit na ang pinakamalaking carrier ng sasakyang panghimpapawid sa mundo, sa sandaling nakompress sa isang super solid na estado, ay hindi mas masahol pa kaysa sa isang basketball. Isipin, kahit na magmaneho siya ng 10 sasakyang panghimpapawid, ito ay magiging 10 metal na basketball sa sandaling ito ay i-compress niya. Ito ay tiyak na isang hindi kapani-paniwalang makapangyarihang kakayahan. Upang sabihin na nasira niya ang isang hukbo ng mag-isa, walang maglalakas loob na tumutol. Sa buong kasaysayan ng makapangyarihang mga manlalaro sa Power User Association, ang pangalang, Atmospheric Tyrant, ay sapat na upang may rank sa pinakamalakas na tao. Nakaramdam ng panginginig si Yefan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa excitement at excitement. Sa wakas ay nakakita siya ng isang epic powerhouse, na nagpapakita sa harap niya ng lakas na sapat na malakas upang dominahin ang mundo. Hindi nakakarinig, hindi nanghuhula, ngunit talagang nakikita ang himala. Para kay Yefan, ito ay isang mahusay na paghihikayat. Ito ay isang udyok sa kanya. Palagi niya itong inaasam. Isang araw sa hinaharap, siya ay magiging tulad ng isang atmospheric tyrant, understatement, naglalaro ng pinakamakapangyarihang hukbo sa mundo sa kanyang palad. Ang isang karakter na maaaring maging isang epic powerhouse ay tunay na nalampasan ang makabagong teknolohiya ng sangkatauhan, at talagang nagsimulang sumunod sa langit. Paglilinang, patuloy na palakasin ang iyong sarili, at patuloy na lumampas sa iyong sariling mga limitasyon. Ngayon siya ay napakaliit pa rin sa harap ng mga epic powerhouses. Pagkatapos ng lahat, sila ay hindi bababa sa mga master na nakatayo sa pinakamataas na punto sa mundo ng higit sa 100 taon. At si Yefan ay nasa 20s pa lamang. Malalim na napagtanto ni Yefan na malayo pa ang mararating, kaya mas malakas ang kanyang fighting spirit kaysa dati. Sa sandaling ito, tumingin si Rodriman sa hangin kina Yefan at Ayer. Ngumisi ang matanda, ipinakita ang kanyang mga dilaw na ngipin, at sinabing, umakyat ka.
Natigilan sina Yefan at Ayer, ngunit bigla nilang nalaman na may biglaang presyon sa ilalim nila, na nag-angat sa kanila ng direkta at mabilis sa himpapawid ng higit sa 200 metro. Muli namang hinangaan nina Yefan at Ayer sina Yefan at Ayer na kontrolin ang atmospheric pressure sa sandaling ito. Rolo, naku, President Clover. Ikaw, buhay ka ba talaga? Hinubad na ni Ayer ang kanyang talukbong sa sandaling ito, na may paghanga sa kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa mga bituin, tulad ng isang maliit na fan, nakikita ang kanyang idolo. Hinaway-kaway ni Rodriman ang kanyang kamay, matagal na akong hindi presidente. Bata, ikaw ang presidente. Hindi ko na ginagamit ang pangalang iyon sa loob ng maraming taon. Nang makitang inamin ng matanda ang kanyang pagkakakilanlan, nakita ni Ayer na inamin ng matanda ang kanyang pagkakakilanlan. Lalo siyang nasa sabik, medyo kinakabahan siyang nagsabi, ako. Narinig ko na noong Cold War, ibinigay mo ang pagiging chairman kay Chairman Maxim para sa kapakanan ng iyong inang bayan. Pagkatapos ay itinapon mo ang iyong sarili sa larangan ng digmaan at nakipaglaban sa epiko ng magnesium. Ang malakas na bilanggo ng demonyo ay lumaban, at pagkatapos ay pareho kayong nahulog. Ngunit palagi akong naniniwala na maaaring buhay ka pa sa mundong ito, at siguradong sapat, hindi ka patay. Mukhang nanlumo si Rodriman, kung gayon, bakit parang gusto kong mamatay kaagad ang aking matanda? Hindi. Nagmamadaling ikanaway ni Ayer ang kanyang mga kamay bilang pagtanggi, hinahangaan lang kita ng sobra. Simula nang makita ko ang iyong mga gawa, I felt you are amazing. Nabasa ko na ang 2 aklat na iniwan mo sa Psychic Association, Introduction to Air Particle Control, at The Practical Application of Air Pressure, ng 12 beses. Para sa akin, ikaw ang higit kong hinahangaan aking senior at guro. Napakamot ng buhok ang matandang lalaki, sumimangot at bumulong, isinulat ko pa rin ang mga bagay na iyon. Nakalimutan ko. Nangyari ito mahigit 100 taon na ang nakalipas. I wrote it. 2 libro din ang kinopya ko. Malaking tulong ang mga theories mo sa ability application ko. Hindi na makapaghintay si Elle na ilabas ang 2 kinopyang libro ngayon para patunayan na siya ay isang hardcore bilang isang tagahanga, sinabi niya ng may bituing mga mata, kaya talagang nasa sabik akong makita ka ng personal. I'm sorry, hindi kita kilala noon, hindi ko alam na nasa harapan mo ako, at hindi ako nagpakita ng respeto. Ikaw. Hindi katakataka na sinabi sa akin ni President Maxim na hindi kanya dapat tanggalin sa trabaho at tretuhin ka ng maayos. Kaya iyon ang nangyari. Napatingin si Rodriman sa munting mukha ni Elle na namumula sa kaba at excitement, at ngumisi. Hindi inaasahan ni Yefan na magiging sobrang excited si Ayer na makita ang atmospheric tyrant. Mukhang magandang magkaroon ng idolo sa landas ng paglilinang, ngunit sa kasamaang palad. Mukhang wala akong mga idolo sa ngayon. Ate Fairy. Well, kahit na siya ay napakalakas, siya ay halos kapareho ng kanyang asawa, na palaging kakaiba. Tumawa si Rodriman at sinabing, bata, kung gusto mo akong parangalan, pumunta ka sa cellar at dalhan mo ako ng isang bote ng vodka, naubusan na ako ng alak. Nang marinig ito ni Ayer, nagmamadali siyang tumango. Matapos mawala ang kanyang katawan sa hangin, mabilis siyang pumasok sa cellar ng asosasyon, kumuha ng bote ng alak, at tumakbo sa lupa. Sa sandaling kumaway si Rodriman, bumalik sa ere si Elle at ang bote ng vodka. Pagkatapos buksan ng bote, humigop ng 2 higop si Rodriman, at saka ngumiti kina Yefan at Ayer, kapag may gagawin akong pansamantala, umalis ako sa posisyon ng presidente at hinayaan kong si Maxim ang pumalit. Ngunit palagi kong naramdaman na tama. Hindi ako nakatira sa samahan. Kung tutuusin, ito ay aking mga personal na dahilan. Hindi ko ginampanan ng maayos ang aking mga tungkulin, at hindi ko sinanay ang isang malakas na kahalili. Nakakapanatag na umalis. Sa una, para sa hitsura ng iyong maliit na babae, naisip ko na pagkatapos ng higit sa 10 taon na paghihintay, dapat akong umalis ng walang pag-aalala, ngunit hindi ko inaasahan, nangyari ang pagkakataong ito. Kapag natapos na ang insidenteng ito, tinatayang wala nang mangiistorbo muli sa asosasyon. Masusuklian ko rin ang kabutihan ng matandang Pangulo 200 taon na ang nakararaan. Little girl president, mabahong boy, sumama ka sa akin, tara at tingnan natin ang 3 maliliit na barkong iyon. Sa lalong madaling panahon. Bumagsak ang boses ni Rodriman, may surge of air pressure, na direktang nagtulak sa kanilang 3 at lumipad patungo sa direksyon ng missile. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, click on the notification bell.